Ang alamat ng buwang Hugis Suklay. Alamat mula sa Thailand, isinalin sa Filipino ni Dr. Romulo N. Peralta. Noong unang panahon, may isang mangingisda na nakatira sa isang malayong nayon sa Thailand kasama ang kanyang asawa at anak na lalaki. Isang araw, kailangang pumunta ng mangingisda sa bayan upang mamili ng mga kagamitan sa pangingisda at mga pangangailangan sa bahay. Bago umalis, nagbili ng kanyang asawa. "Mahal ko, huwag mong kalimutang ibili ako ng suklay na hugis buwan." Naguguluhan ang mangingisda. "Anong hugis buwan?" tanong niya. Itinuro ng asawa ang langit. Noong gabing iyon, ang buwan ay nasa yugto ng pagiging crescent o hugis suklay. "Tumingala ka sa langit. Iyan ang hugis ng suklay na gusto ko," sabi ng asawa. Tumango ang mangingisda at nangakong hindi ito kalilimutan. Nagbilin din ang kanyang maliit na anak ng candy. Dahil sa layo ng bayan, inabot ng maraming araw ang mangingisda sa paglalakbay. Pagdating niya sa bayan, agad niyang binili ang mga kagamitan at ang candy para sa kanyang anak. Ngunit nang bibili na siya ng suklay, nakalimutan niya ang eksaktong bilin ng asawa. Tumingala siya sa langit upang alalahanin ang sinabi ng asawa. Ngunit dahil lumipas na ang maraming araw, ang buwan ay naging bilog na. Naalala ko na. Bilog na suklay ang gusto ng aking asawa," wika niya sa sarili. Pumasok siya sa isang tindahan at nagtanong kung mayroon silang bagay na bilog. Ang ipinakita sa kanya ng tindera ay isang salamin. Noon ay bago pa lamang ang salamin sa lugar na iyon at hindi pa nakakakita ang mangingisda ng sarili niyang refleksyon. Nang tumingin siya rito, natuwa siya at binili ito agad-agad. Sa pag-aakalang iyon ang suklay na hugis buwan, dahil bilog na ang buwan ng panahong iyon. Pag-uwi niya sa bahay, masayang sinalubong siya ng kanyang pamilya. Ibinigay niya ang candy sa anak at ang balot na naglalaman ng salamin sa kanyang asawa. Nang buksan ng asawa ang balot at tumingin sa salamin, bigla itong napaiyak at nagalit. "Sabi ko na nga ba, may kasama kang ibang babae sa bayan. Bakit mo siya dinala rito sa loob ng kahon?" Nagulat ang mangingisda. "Anong sinasabi mo? Wala akong dalang babae." Kinuha ng biyanang babae ang salamin. Nang tumingin siya rito, lalo siyang nagalit. "Totoo ang sinasabi ng anak ko. At hindi lang basta babae. Isang matandang bruha pa ang kasama mo." Sumunod na tumingin ang anak na lalaki. "Tatay, bakit mo kinain ang candy ko? Nakikita ko ang isang bata sa loob na kinakain ng candy ko." Nagkagulo ang buong pamilya hanggang sa lumabas ang lolo mula sa kabilang silid. Kinuha niya ang salamin at tumingin dito. Nakita niya ang isang matandang lalaki na galit din ang muka. Gusto mo akong hamunin ng away?" sigaw ng lolo. Sa sobrang galit ng lolo, dahil sa pag-aakalang may nanggagaya sa kanya, kumuha siya ng isang matigas na bagay at hinampas ang salamin hanggang sa mabasag ito. Doon lamang natapos ang gulo ng pamilya, ngunit naiwan silang puno ng maling akala dahil sa hindi nila pagkakakilala sa kanilang sariling refleksyon sa salamin. Ang alamat ng buwang hugis suklay. Alamat mula sa Thailand, isinalin sa Filipino ni Dr. Romulo N. Peralta.